Dahil sa katotohanang natuklasan ni Harry ay parang nga siyang pinagsakloban ng langit at lupa. Nanlumo siya sa mga nangyayari. Ang pakiramdam niya ay isa na siyang miserableng bata at nawawalan na siya ng pag-asa sa buhay. Kaya naman sa kagustuhan na makalimot kahit pansamantala ay lulunurin niya ang kanyang sarili sa alak. Bigong-bigo siya sa kanyang sarili, maging sa kanyang ama. Ang buong akala niya ay isa itong huwarang ama, huwarang doktor at iniidolo niya. Ngunit ang katotohanan ang napakasakit tanggapin para sa anak. Ang isang ama ay isang kriminal. Ikinahihiya niya ito at ayaw niyang tanggapin. Narosahan ni Harry ang kanyang sarili. Nilunod niya ito sa alak. Nagbaka sakali siya na makalimutan niya ang lahat-lahat. Ngunit nagkakamali siya dahil mawala man ang alak ay hindi pa rin mababago ang katotohanan na ang kanyang ama na si Carlos ay sadyang isang masamang tao. Lantang man si Harry sa kalagitnaan ng kanyang pag-iinom. Nung lasing na nga siya ay biglang napapakita ang mukha ng kanyang ama. Kaya naman lalo siyang nagngingit-ngit kung bakit nagawa pa niya itong puntahan. Ano ang kanyang pakay. Sinabi ni Carlos na itigil na niya ang kaiinom at isipin niya ang kanyang sarili. Isa siyang independent na bata, matalino, at malayo na nga ang nararating sa buhay. Huwag niyang hayaan na sirain ang kanyang buhay nang dahil lamang sa pagkakamali ng kanyang ama. Kailangan niyang ituloy ang kanyang mga pangarap para balang araw maging proud si Harry at maging si Carlos sa kanya. Subalit makikinig pa ba si Harry sa kabila ng lahat ng pinagagawa ni Carlos? Subalit galit na galit itong si Harry at sinubatan ng kanyang ama. Huwag na huwag siyang magtatanong kung bakit ganito ang nangyayari sa kanya. Ang lahat ng ito, ang dahilan ay walang iba kundi ang kanyang ama. At huwag siyang umasa na sasama siya sa isang kagaya niya. Hindi siya sasama sa isang taong kriminal. Nagtulog sa sobrang kalasingan itong si Harry at hindi mapalagay si Carlos. Labis siyang nag-aalala kung kaya naman ay binuhat na nga niya ito para makauwi sa bahay niya. Gusto niya itong ihatid. Subalit magugulantag si Carlos dahil biglang ang darating itong si Annalyn at biglang mapapasigaw si Annalyn. Sinabi nito na bitawan itong si Harry. Bakit niya ito binitbit? Ano na naman ang kanyang plano sa kanyang anak? Sasaktan din ba niya ito kagaya ng ginawa niya ng mga nakaraan? Balit na galit lamang ng gusto itong si Carlos. Sinabi niya kay Annalyn na tumigil na siya at huwag na lumapit dito kay Harry. Kung ano man ang mangyari kay Harry at kung ano man ang gawin niya rito ay wala siyang pakialam sapagkat anak niya yun. At bilang isang ama ay maya, tungkulin pa rin siya kahit na ano man ang mangyari. Gagawin niya para mailigtas ang kanyang anak. Nag-aalala ng gusto itong si Annalyn kung kaya tumawag na nga siya ng mga pulis nang sa ganun ibalita ang nangyayari kay Harry. Alam niya kung gaano kasama si Carlos. Baka kung ano pa ang mangyayari kay Harry sa mga kamay ni Carlos. Hindi na niya kayang kontrolin itong si Harry dahil punong-puno na nga ito ng hinanakit sa kanya. Ni ayaw na nga sumama nito sa kanya. Balit huli na nga nang dumating ang mga kapulisan. Nakaalis na si Carlos at bitbit na nga ang kanyang anak. Ano na lang ang maghihintay na kapalaran kay Harry ngayong ikukulong na naman siya ng kanyang ama na si Carlos. Abangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Please subscribe my YouTube channel. Thank you.